At eto na nga mga kababayan, ang sinasabi natin na justice will prevail. Nangyayari na po mga kababayan. Alam naman natin na si Biden at si Bongbong Marcos Jr. ay sanggang dikit. At nung nakaraang linggo, napag-usapan po natin na kung ano ang ginagawa nila sa mga simbahan sa Amerika, parang yun din ang gustong gawin ng administrasyon ni Bongbong Marcos dito sa Pilipinas. At una na nilang ginawa yan sa Kingdom of Jesus Christ. Kumbaga, nagiging salamin ng Pilipinas ang Amerika. At kung ano siguro yung iutos ng Amerika, susundin ng ating bansa. Dahil nga sanggandikit At ngayon, mga kababayan, sa Amerika, bumabaliktad na ang sitwasyon. Dahil yung mga nang-api doon sa panahon ni Biden, maging si Biden mismo, mga kababayan, ay delikado po dito. Dahil ngayon, mga kababayan, bibigyan ng hustisya ang pang-aapi na ginawa ng Biden administration, lalo-lalo na dito sa mga tinatawag nilang people of faith. At doon sa mga pregnancy care centers na nilulusob nila at mga nagpapaputok ng barel, may mga sinasaktan pa. At ito ay hindi malabo na mangyari din sa Pilipinas kung magkakaroon tayo ng bagong administrasyon, mga kababayan. So now, panoorin po natin itong fresh na video kung paano nila iniimbestigahan at bigyan ng hustisya ang pang-aapi, lalo pa man din nung tinatawag natin na dapat nagpapatupad na batas dito sa atin, NBI, SWAT, Philippine National Police. Ang sa Amerika naman, FBI. At kasabwat nila doon yung Department of Justice. Diba? Dito sa atin, nagsasabuatan din sila noong nilusob nila yung KOJC. So now, eto na ngayon ang nangyayari sa Amerika at maaari na ito ay mangyari din dito sa Pilipinas. Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. Patel, welcome. It's great to see you again. I enjoyed our conversation in my office a while back. Let me ask you this. Is it appropriate for the Federal Bureau of Investigation to attempt to recruit spies or informants into religious institutions in this country, particularly Catholic parishes? Is that appropriate? I don't believe so, sir. Mr. Patel, are you familiar with the recent actions of the FBI in this regard, including this memo that I have right here, making a list of Catholic churches and parishes that they regard as potentially suspect and directing the potential recruitment of informants and other spies, let's be honest, into those parishes? I'm familiar with that memo, sir. Mr. Patel, would you commit to me that you will, if you are confirmed, that you will finally and officially withdraw this memo and make it clear that this is not only unacceptable, but that it is an absolute violation of the First Amendment that every American enjoys under the Constitution of the United States? Paktay ka diha. Noong panahon pala ni Biden, mga kababayan, may mga order, may mga order or ini-implement itong Biden administration na labag sa batas. Same. Dito sa Pilipinas, meron din. At eto na nga, buti na lang, medyo palaban itong si Mr. Holly, mga kababayan. Isa itong senador
si Mr. Holly na pinaiimbestigahan niya yung naglabas ng order, kung sino ang nag-utos, nagipitin o lusubin ang mga people of faith. So basically, ang sabi ni Holly, yan daw ay labag sa konstitusyon ng Amerika. Inhuman. Sa demonyo po na gawain niya, mga kababayan. Gusto nilang panagutin kung sino ang nag-allow, kung sino ang pumirma, at kung sino ang nag-utos, kung sino ang nag-implement. Aba, kakasuhan nila. Or, bibigyan nila ng kaparusahan. Oh. Oh. If I'm confirmed, Senator, yes. Will you also commit to me that you will conduct an investigation and find out who wrote this memo, who spread this memo, the field offices involved in this memo? Because I can tell you, we've had your predecessor sit right where you're sitting, and he has repeatedly lied to, there's no other word for it, lied to this committee. He told us initially that it didn't happen, that the FBI didn't make any list of churches. That's not true. We have it. A whistleblower brought forward the list for us. He said then that only one field office had worked on it. Turns out we know from another whistleblower, multiple field office worked on it. He said that it was never posted on the internal system. It turns out it was. We believe it's still in effect. Will you find out who was involved in this gross abuse of Americans' First Amendment rights? And will you discipline them? And if you possibly can, will you fire them, Mr. Patel, consistent with department policy and law? Senator, you have my commitment to investigate any matters such as this one that are important to Congress. I will fully utilize, if confirmed, the investigative powers of the FBI to give you the information you require and also to hold those accountable who violated the sacred trust placed in them at the FBI. I'm glad to hear you say that, and I'm glad you use the word sacred trust, because that's exactly what it is. The FBI is the most powerful law enforcement body in this nation. Arguably the most powerful law enforcement body, at least in a free nation in the world. And to have this body corrupted politically. Yan. Yan ang sinasabi natin, mga kababayan. Isn't it the same? Parang yung NBI dito sa atin, I don't know, pero yung police, alam ko. Yung police, alam ko na nagamit talaga sa politika. Ginamit nila sa politika nung nilusob yung KOJC. Etong si Kash Patel, mga kababayan, isang Indian ito, pero siya ay isang FBI director. Kumbaga, ito ang in charge ngayon. Nakalagay dito, FBI director nominee. Pinaiimbestigahan ni Holly dito kay Kash Patel kung sino ang nag-utos, sino ang gumawa ng memo na yan, at kanila itong paparusahan. Such that it is targeting people of faith in this country and then lying about it to this committee and the American people is unimaginable. I'll be honest with you, I never thought this would happen in the United States of America. Dito sa atin, ano rin ang nangyari? Di ba may mga testigo sila, yung mga alias Amanda, yung mga kung sino-sino mga alias Rene, yun ang ginagamit nila. Yun ang ginagamit nila para idiin ang KOJC, idiin si Pastor Apollo Kibuloy, at alam naman natin kung ano yung pinaka-purpose nila doon. Si Pastor Apollo Kibuloy ay numero 1 at malakas na supporter ng mga Duterte. Kaya nga pinapabagsak nila eh. So ibig sabihin, pinupolitika nila mga kababayan. Pinupolitika nila ang mga simbahan. Pinupoliticize nila lahat ng ahensya ng gobyerno para sumunod sa kanila. Sabi nga nila, di ba, whole of the nation approach. Okay sana kung lahat sila nagtutulong-tulong para mapaganda ang bansa nating Pilipinas. Kaya lang ang problema nagtutulong-tulong sila para harasin ang isang simbahan gamit ang mga peke at walang mga kredibilidad na mga testigo na mga binayaran ni umano.
didn't. If you had told me 5 years ago we'd be reading memos like this, I would have said, no way. No way. That's bad fiction. In fact, it's a horrible reality. The department needs to be cleaned up. The agency does, and rights restored and protected. I'm glad to hear you say that. Let me ask you this. Do you think it is appropriate for the FBI to be sending agents, including counterterrorism agents, to the parents of children who went to school board meetings and asked about critical race theory in their schools, asked about the school's masking policy during COVID? Should those parents be treated as domestic terrorists? Parents who have the courage to ensure their children are taught what they feel is right, and those who have the courage of their convictions to go houses of worship, in my book, will never be domestic terrorists. I'm delighted to hear you say that. You're familiar, I am sure, with this memorandum issued by the Attorney General, the last Attorney General, Merrick Garland, directing the FBI and other law enforcement agencies to look into parents who went to these school board meetings. And we know from whistleblowers who come forward to this committee and given us the evidence that, in fact, the FBI opened multiple cases against multiple parents across the nation, I believe, including in my home state of Missouri. Another gross abuse, incredible political power brought to bear against everyday citizens. Why? Because they went to a school board meeting that they're paying for and asked about what their kids were being taught. Grabe to, mga kababayan. Pati yung mga magulang na pumupunta doon sa mga eskwelahan, yung mga Christian school ata to, pinaiimbestigahan nila ng FBI, hinaharas din nila, tinatakot. Ganoon pala kalupit mga kababayan doon sa administrasyon ni Biden, at ngayon lang natin ito nalalaman. So, talagang hinahawakan nila sa liig. Hinaharas nila, tinatakot nila, binabantayan nila, minamanmanan nila. Same. Oh. Alam mo kami, noong nando kami sa KOJC, alam namin na tinatap yung mga cellphone namin eh. Kasi pagka tumatawag ka, may umuugong, parang may maririnig ka sa kabilang linya. Ganon sila kalupit, ganon sila mangharas. And this is the first time in the history of the United States and the history of the Philippine politics na lumusob or linusob ang isang religious group. Once again, I can't imagine, I couldn't have ever thought this would happen in the United States of America. Will you find out who was involved in this policy within the FBI? Who agreed with it? Who implemented it? Who encouraged it? Will you find out that, Mr. Patel? Will you do an internal investigation? And will you make clear that those who supported this policy are appropriately disciplined? And will you make clear that the FBI will never do something like this again? If confirmed and pursuant to your congressional request, absolutely, Senator. Thank you. Yun. Puti pa dito sa Senado sa Amerika. Wala nang paligo-ligoy. Direct to the point. Kaya mo bang gawin to? Gawin mo to? Kaya mo ba? Kaya mo panindigan? Straightforward. Dito sa atin. Kinangina yung mga nag-ano nga dyan eh. Yung mga nag-iimbestiga sa smuggling. Nag-iimbestiga sa mga katiwalian doon sa national irrigation. Katiwalian sa budget. Biglang nananahimik. Hindi natin alam kung natatapalan ng pera sa bibig. Di ba? Meron yan dati eh. Yung sa smuggling, pasigaw-sigaw pa. Pasigaw-sigaw pa. Pinapagalitan pa niya yung mga resource person. Pinapagalitan pa yung mga ahensya. Katulad din sa PCSO.
Sigaw ng sigaw din yung senador na yun. Tapos, mga ilang buwan, nakita may picture sila ng presidente at asawa ng presidente. Tapos biglang nanahimik na. Ganon po ang politika sa Pilipinas. Sana ginagaya na rin lang naman natin ang Amerika. Sana gayahin na natin lahat ng ano nila. Sa bagay, iba to eh. Matino itong ano eh, Trump administration eh. Sila nga ang nagpapaimbestiga dito sa panghaharas ng mga demonyong FBI doon sa mga people of faith tsaka mga pregnancy care centers. Kasi sila Biden, mga pro-abortion yan. Ayaw nila ng mga nanganganak. Oo. Ayaw nila nakakakita ng nanganganak. Oh, kaya hinaharas nila yung mga buntis sa pregnancy care center. Mga demonyo yun. Same, di ba? Biruin mo, ha? Bahay panalanginan. Ha? Worship ground. Ha? Worship compound. Papasukin ng mga armado. Buti sana kung may napatunayan sila. Buti sana kung meron talaga silang mga nakuhang baril doon, may nakuhang mga pasabog, at may nakita silang mga illegal activities doon sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Wala eh. Tuloy natin. Let me ask you this. Do you think it's appropriate for the FBI to target people of faith, particularly those who hold pro-life convictions? Do you think it's appropriate for the FBI to single out and target people of faith in order to discourage the exercise of their First Amendment rights? There can never be a targeting by law enforcement just based on their people's faiths. And yet, Nako, FBI pa, tinatarget talaga nila, mga kababayan, mga people of faith. At ang tanong, sino ang nag-uutos nun? Ako sigurado ako, pagka ganito ang galawan, pag ganito ang daloy ng investigasyon dyan sa Amerika, sa Kongreso, dyan sa Senado, nako, hindi matatapos ang taon na ito. Maraming makukulong dyan, pati mga FBI director, nung dating administrasyon, delikado yan. This last administration, the FBI and DOJ together brought numerous prosecutions under the FACE Act for nonviolent protests. President Trump has recently pardoned some of these folks, but it all... Teka diya. Nagsabuatan. Department of Justice sa Amerika at saka FBI ay nagsasabuatan para harasin itong mga nagrarally-rally. So yung mga rally-rally sa Amerika at din sa Pilipinas may rally din, di ba? Yung mga non-violent peace rally sa Amerika, hinaharas din nila. Dito sa Pilipinas, anong ginagawa nila? Ganun din. Same. Magrarally, magrarally sa tawag doon sa Leyte. Walang hiya. Nilagyan ng mga truck. Sa tuwing magrarally yung maisog dati, laging may truck. At sa tuwing magrarally ang maisog dati, laging may checkpoint. Ayaw padaanin yung mga sasama sa rally. At pag ikaw ay politiko na nakiisa sa rally, papahirapan ka. Katulad ni Mayor Mike Rama. Diba? Same demon. Also includes individuals like Mark Houck from Philadelphia region, from Pennsylvania, who had an FBI SWAT team arrive at his door in the early hours of the morning, armed, of course. Patay tayo.
Same talaga. In this case, FBI. Pero doon sa Kitbog, sa Kitbog, tapos doon sa Prayer Mountain, Glory Mountain, mga SWAT. Di ba sa Kitbog may namatay pa nga? Kasi hinahara sila ng mga pulis. Dito sa Amerika, ganun din. Madaling araw, pinupuntahan sa bahay, hinaharas, may mga dalang baril. In the Philippines, same. In Kitbog, sinisipa pa nga yung pinto, madaling araw eh. Terrorizing him and his children, took him into custody. They charged him with a FACE Act violation. Why? Because he took his young son to a peaceful demonstration outside an abortion clinic. When his young son was shoved to the ground, he defended him. Mark Houck was acquitted by a jury. Acquitted. Nevertheless, the FBI used their full resources, including a SWAT team, to try and terrorize him. Meanwhile, how many churches that were firebombed or pregnancy care centers that were firebombed? Paktay ka diha. Binobomba yung mga simbahan. Pregnancy care centers, binobomba. Kinang. Demonyo lang makakagawa niyan. Same. Buti na lang dito sa Pilipinas, hindi umabot sa ganon. Pero, munti ka na. Susunugin nga nila daw yung isang building dun eh. Pasasabugin nila yung isang building. Pero dito sa sa Amerika, nangyari na pala. How many of them were protected by the last administration? Just about zero. It is an unbelievable instance of targeting. Mr. Patel, will you end this targeting? If you get to the FBI, if you are confirmed, will you end it? And will you make clear to all agency personnel that there can be no targeting on the basis of religious belief, and this will never happen again in the United States of America, at least not under your watch? Senator, if confirmed, and it speaks to an issue we were talking about earlier, there will be no such targeting if I'm confirmed as FBI director. And the resources of the FBI, which are funded by the American taxpayer dollars, in the 7 minutes that you and I have been talking about. Yun! Ang sabi ni Patel, yaang mga FBI na yan, mga SWAT na yan, ay binabayaran yan ng mga tax with American dollars galing sa taxes ng mga Amerikano. Ganun din sa atin. Ang binabayad sa mga hindot na mga walang kwentang mga nagpapatupad ng batas sa atin, galing sa tax natin. Tapos sila pa yung mga abusado. Diba? Sila yung lagi parang mga hari na. 2 people have died from fentanyl overdoses. 1 person has been shot to death in this country, and 3 people have been raped. The resources of the FBI will... May ginahasa pa. May in-overdose pa. May binaril. Walang hiya. Go to that mission set and that mission set alone, because America deserves a better brand of justice, and I'm going to give it to them. Fantastic. Here's my last question for you. Do you think it's appropriate for the FBI to try and pressure the largest technology corporations in the world, the most powerful corporations in the world, social media companies? Do you think it's appropriate for the FBI to pressure them to censor the political speech of everyday American citizens to try and violate the First Amendment? Is that appropriate, do you think, Mr. Patel? No, Senator. Will you put an end to this, Mr. Patel, if you are confirmed at the FBI? Senator, if confirmed, I will work with Congress to expose any corrupt activities the FBI has participated in, especially involved in the censorship of free speech. Because we know... Paktay ka diha. Same. Dito, pag nagsalita ka rin, biyari ka. Doon sa Amerika, ganun din. Gamit ang social media, gamit itong mga mga bayaran nilang mga fact checker. Iti-take down yung account mo.
pag-initan ka, pupuntahin ka dyan sa Kongreso, i-contempt ka nitong mga content creators. Walang hiya talaga. Same. Know from the court cases that have been brought across this country, and we know from the voluminous factual finding that was done, and it's in the record, that the FBI and other agencies of this government under the last administration pressured, coerced these social media companies to censor speech of everyday Americans on a range of issues, from the Hunter Biden laptop. Ganon din. Dito sa atin, yung media takot na. Hindi ko alam kung takot o yad ba. So sa Amerika po, iniimbestigahan na yun. Sana all. Sana pati here. Tagal. To COVID, to the Dobbs decision, you name it, they tried to censor them. The Constitution doesn't permit the government to do it. The FBI tried to get the social media companies to do it. Will you end this practice, Mr. Patel, once and for all? Senator, I will always follow the law. Thank you. Yon. Sana all. So ito na nga, katulad ng sinasabi ko kanina, lagi nating sinasabi ito, lahat ng kasamaan, meron pong hangganan. Okay? O ito sa Amerika, sinisimula na ang paghahanap ng hustisya. Dahil nagbago na yung administrasyon at si Trump, pasalamat tayo si Trump ang nanalo. Kasi kung kaalyado ni Biden ang nanalo, baka ipagpapatuloy yung mga ganitong practice. Yung ganitong mga panggigipit, lalo-lalo na sa mga churches, baka may pagpatuloy yon. Kaso, malas nila, nanalo si Trump. Marunong talaga yung Diyos, no? Marunong talaga ang Diyos. Gagawa talaga ng paraan para matapos ang kasamaan ni Numan. So ako, nakikinit ako, mga kababayan, nakikinig ako, na itong ganito, pagka nagkaroon ng matino, pag napalitan ang administrasyon ng matinong administrasyon, nako, delikado. Parang, etong nangyayari sa Amerika ngayon, mangyayari din dito sa Pilipinas. Kulong ka. Kulong ang mga kawatan, sigurado, mga kababayan. Eto unahan ko na kayo. Pag si BP Sara nanalo or naging presidente ng Pilipinas, maniwala kayo sa akin, marami ang magpa-fly the butterfly. Papunta kung saan na nakabili sila ng mga bahay. Kasi maraming kongresista ngayon nakabili na ng mga bahay sa iba't ibang bansa. They know what's going to happen to them. Pag may matinong tao o kandidato politiko na naupo sa Malacanang, mawawalis silang lahat. Pati ang presidente nila, damay. Kapag tinolerate niya yung mga kagaguhan at tarantaduhan sa gobyerno, panghaharas, panggigipit, and all that. Pati katiliwalian, parang natotolerate. Kaya, tayo, mga kababayan, mag-abang tayo. Dahil ako, nasisiguro ako kung ano ang nangyayari sa Amerika ngayon. Dahil nagbago ang presidente, gano'n na gano'n din ang mangyayari dito sa Pilipinas dahil kailangan maituwid. Maituwid ang pamamalakad ng ating bansa para tayo ay umalagwa papunta doon sa adhikain ng bawat Pilipino na makita na ang ating bansa umuunlad, tumataas ang ekonomiya, gumaganda ang buhay ng mamamayan dahil hindi kurap, hindi kriminal, hindi ganid, hindi power hungry ang mga nanunungkulan sa gobyerno. Yan po ang hinihintay natin. Kaya nga, maglatag tayo, maglagay tayo ng mga matitino diyan sa Kongreso, diyan sa Senado, ngayong midterm election, para pagdating ng araw,
marami ang kakampi natin at masumpo natin yung mga kademonyohan nitong karamihan sa mga naglilingkod sa bayan ngayon. At gawin nating number 1, si Pastor Apollo Sigibuloy, dahil siya ang tunay na mayroong excellent track record sa lahat ng mga tumatakbo mula kongresista hanggang sa mga senador ngayon. With all due respect doon sa mga kakampi natin na senador, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, kasi iba rin naman yung expertise nila. Pero si Pastor Apollo Kibuloy, name it, and he knows how to do it. Nagawa na po niya yan. Hindi yan yabang. Nangyari na sa realidad. Pastor Apollo Sigibuloy, number 53 sa balota sa midterm election. Huwag natin kakalimutan, Bato de la Rosa, Bongo, at kasama pa nila dyan sa PDP Laban. Magkita-kita po tayo muli sa mga susunod nating upload. This is Master Reyes and thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po. Bye.